Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, ang Komisyon ng Elections kumambyo sa pagpapababa sa mga opisyal na bigo magsumite ng kanilang sose. Maaaring maayos daw naman sa pamamagitan ng multa. Death toll sa bagyong Yolanda lampas na ho sa 6,000 ayon sa NDRRMC. LTFRB tiniyak na walang pagtaas ng pasahe ngayong buwan. Pero hirit na dagdag pasahe ng transport groups, kinumpirmang isasalang naman sa public hearing sa Enero. DepEd nilinaw na patuloy na nagpapakita ng magandang senyales ang estudyanteng na comatose ay matapos sumabak sa boxing event ng palaro. Well, yung bata po, while stable, ay ganun pa rin po yung kondisyon. Wala pa rin po siyang malay. Headlines. Balitang negosyo natin, 3 supermarket dyan sa Quezon City sinampula ng DTI. Headlines. At Balita World, tiyuhin ni North Korean leader Kim Jong-un binitay dahil sa pagtatraidor. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buhay Pilipinas, tanghali po ng Biyernes, December 13, 2013. Ito ang numero 1 na RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live sa DZRS 1179 RMN Sorsogon, DWAR 103.9 RMN Palawan, DYHB 747 RMN Bacolod at sa DXBC 693 RMN Butuan. Live pa rin international via Ustream. Search RMN Manila, WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN. Kasama nilinaw ng Komisyon ng Elections o COMELEC na pwede namang ayusin pa ng mga nauna nilang pinabababa sa pwestong elected official ang nakabimbing kaso ng mga ito sa pagsumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE nito nakalipas na halalan. Ang kay Chairman Sixto Brillantes, hindi talaga big deal ang kanilang kautusan na bakantihin ang pwesto ng mga halal opisyal dahil pwede itong ayusin sa pamamagitan naman pala ng pagsusumite ng election expenses at magmumulta lamang na halagang 30,000 pesos. Nilinaw pa ni Brillantes na tumugon naman ang mga kinukwestyong mamabatas pero karamihan sa mga ito ay hindi sumunod sa panuntunan ng poll body tulad na lamang ni Batangas Governor Vilma Santos Recto at maging si dating Paulong Gloria Macapagal Arroyo. Anya hindi sila ang pumirma kasi sa dokumento habang ang iba naman ay maling form ang ginamit. Pero ayon sa COMELEC Chairman, kung makapagsusumite sila ng tamang dokumento, wala nang problema at wala na ring hadlang sa panunungkulan sa pwesto mga ito basta't babayad din sila ng multang hanggang 30,000 pesos bunsod ng naantalang pagsusumite ng SOSE. Chairman Brillantes rumesbak kay Speaker Belmonte sa pahayag nitong OA ang COMELEC. Sama natin sa balita live, Angel Ronquillo. RMN Report.
Pinalaga ni Commission on Elections Chairman Sixto Brillantes ang reaksyon House Speaker Feliciano Belmonte na overacting ang poll body hingi sa kautusan nitong dapat bakante na ng 20 kongresista ang kanilang opisina dahil sa kabiguang mga paghain ng kanilang statement of election contributions and expenditures. Ayon kay Brillantes, hindi may tuturing na OA ang kanilang hakbang dahil sila mismo mga mababatas ang gumawa ng nasabing batas. Ang mga mababatas ani ang gumawa at nagpasa ng batas sa kung saan kapag nabigo ang sino mga elected officials na baka pagsumite ng kanilang sose ay kailangan ng bakantihin na mga ito ang kanilang pwesto. Kung kaya't nagtatakaan niya siya kung bakit nagagalit ang mga ito, kayong pinapatupad lamang ng COMELEC ang ginawang batas sa mga mambabatas. Paliwanag pa ni Brillantes na ipinapaubaya nila kay DILG Secretary Mar Rojas sa Speaker Belmonte ang kapalaran ng mga nagwaging kandidato kapag hindi pa rin nagsumite ang mga ito ng kanilang sose sa lalong madaling panahon. Kahapon, sinabi ng COMELEC na umaabot sa 422 ng mga kumandidato noong May 2013 midterm elections ang bigo magsumite ng kanilang sose. Kasama mo sa lusod ng Maynila, Angel Workilio, Tatak, Nationwide. Mga kasama sa iba pang balita, Headlines. 27 ang bangkay ang na-recover ho sa Tacloban City kung kaya't pumalo na ngayon sa 6,009 ang kabuang bilang na ng mga nasawi sa pagkakupit ng bagyong Yolanda. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin nagbabago ang bilang na manawawala na nasa may 1,779 pa rin. Nasa 16 na milyong katao na apektado ng kalamidad kung saan halos 4 na milyon sa mga ito ang binibigyan po o siniserbisyuhan ng pamahalaan sa evacuation center. Nakapako pa rin sa 35.5 billion pesos ang pinsala ng bagyo sa bansa habang tuloy naman ang relief at rehabilitation operation sa lugar sa Visayas. Dadaan muna naman sa public hearing ang hirit ng mga transport sector na 2 pisong dagdag sa pasahe sa pampublikong jeep. Ayon kay LTFRB Chairman Winston Hines, posibleng sa una o ikalawang linggo pa ng Enero nila mapakinggan ang debate o katwiran ng mga transport sector hinggil sa kanilang kahilingan. Ang requirement po ng ating batas ay magkaroon ng public hearing at ang i-require po namin ayon din sa aming rules of procedure ang mga petitioners na ilathala sa diaryo yung notice of hearing na mayroong 15 araw ang pagitan mula sa pagkakapublish nito at doon sa itatakda nating nakikita po namin dito baka sa first week or second week na po ng January ito mapapakinggan natin itong kanilang mga hiling na pagtaas ng presyo ng pamasahe. Ayon pa ho kay Hines ay pasok sa fare increase ang National Capital Region, Regions 3 and 4. Gayunman anya, inangako naman ang transport group sa kanila na hindi muna ito maniningil ng dagdag pasahe sa mga lugar na tinamaan ng sakuna ngayong taon. Headlines. Nilinaw mga kasama ng Department of Education sa pamamagitan ng Assistant Secretary Tonicito Umali na hindi pa ho patay ang batang kasali sa boxing match ng Regional Athletic Meet nitong Lunes sa Zambales tulad ng napaulat na kahapon at nauna na rin nabalitang brain dead, comatose ang bata. Sa interview ng RMN kay Umali, sinabi niya na hindi pa pumanaw si Jonas Joshua Garcia. Sa katotohanan niya, stable o matatagpo ang kondisyon ni Garcia pero wala pa rin itong malay. Ano po talagang mabuti, dapat ko pong sabihin, talagang nakakalungkot po dahil yung bata po while stable ay ganun pa rin po yung kondisyon, wala pa rin po siyang malay at titinan po natin kung ano po yung pinakamandang mangyayari. Nasa UST Hospital po siya, dumating po siya mga bandakong alas 10 ng gabi kahapon. Ayon pa kay Asek Umali, umasa silang makaka-recover kaagad si Garcia lalo pat nagpapakita naman ito ng paglaban sa kanyang kalagayan. Nangako si Umali mga kasamang tutulungan ng DepEd ang pamilya ni Garcia kasabay ng pagpapasalamat din nito kina Zambales Governor Hermogenes Ebdani at Bulacan Governor Wilhelmino Alvarado sa pag-alalay kay Garcia. Ang commitment po ng ating kagawaran, Kalihim Brother Armin Luiso, ay tutulong po tayo sa abot ng ating makakaya at hindi po natin ini-influensyahan o hindi po tayo nagbibigay ng mga salita na makaka-influensya sa pagpili halimbawa ng magulang kung saan po nila nais dalhin yung bata. Nagsama na nais po nilang dalhin nga sa UST kahapon, yun naman po ang nangyari. Nais po nating pasalamatan din si Governor Ebdani ng Zambales at Governor Alvarado ng Bulacan dahil talaga naman po sila rin ang tumutok sa pangangailangan ng bata at hanggang ngayon po yung kanilang commitment ay nandoon. Kasama sa DepEd Asek Tony Umali sa interview ng RMN.
Samantala, inihalintulad naman ni Akbayan Representative Walden Bello ang sa bagsik ng bagyong Yolanda ang ipapataw na dagdag singil sa kuryente ng Meralco. Sa interview ng RMN kay Bello, sinabi nito na hindi man lamang marunong makiramdam ang Meralco dahil alam naman itong tatlong magkakasunod na sakuna ang tumama sa bansa. Kung tutusin niya, walang dahilan ng Meralco na magtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan hanggang Marso dahil aabot sa 17 billion pesos ang kanilang kinita noong 2012. Malubha talaga itong ginawa ng Meralco Parang isang Yolanda na rin. Pero mas maraming ang maapekto nito. Itong ang ginawa ng Meralco talagang parang wala talagang tinatawag sa English na sensitivity ito. Kasi sunod-sunod ang mga sakuna sa atin at ginawa pa. Ito ay isang man-made disaster as opposed to a natural disaster. At saka ito talaga wala excuse itong Meralco. Alam nyo ang profits nila noong 2012, 17 billion pesos. Ayon pa kay Bello, hindi na ito may tatanggi pa ng Meralco dahil sila na mismo ang nag-anunsyo nito. Sinabi pa ni Bello na hindi pwedeng ikatwiran ng Meralco na ang dapat sisihin sa big-time power rate hike ay ang mga nag-shutdown na power plants. Pag totoo nangyari mga yon at hindi deliberate yung nangyari sa mga power plants, dapat nasa kontrata na ng Meralco yan, dapat ipinasok na nila yung mga events na kagaya niyan para makover dun sa kontrata nila at sa insurance nila. Standard operating procedure naman na maipapasok yan, dapat ipasok yan talaga sa mga kontrata nila with mga power suppliers. Si Akbayan Representative Walden Bello sa interview ng RMN. Sa kaugnay pong balita, ang dagdag singil sa kuryente pinangangambahang hindi lang hanggang March 2014. Kasama natin sa Balita Live, Conde Bata. RMN Report. Ikinakatakot ng isang kongresista na hindi lamang hanggang Marso ng susunod na taon ang babayaran na dagdag singil sa kuryente. Ayon kay Gabriela Representative Luz Ilagan, wala namang sinabi ang Meralco na hanggang sa Marso lamang ang power rate increase. Ang payag pa ng kumpanya ay posibleng mayroon pang mga susunod na pagtaas ng singil sa kuryente pagkatapos ng nasabing buwan. Bigo din umano ang Energy Regulatory Commission na konsultahin ng publiko bago aprobahan ang iprinisintang dagdag na singil ng Meralco. Malinaw umanong kapabayaan sa tungkulin ang hakbang ng ERC dahil basta na lamang sinang-ayunan ang power rate hike at hindi man lamang isinaalang-alang ang interes ng publiko. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Christmas Farlow ni CGMA hindi dapat sa Malacanang inilalapit. Sama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Binigyan din ng Palasyo ng Malacanang na hindi sila ang dapat na kinukulit sa usapin ng pagbibigay ng Christmas furlough kay dating Pangulo at ngayon ay Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ito ay sa harap na rin ng maingay na panawagan ng ilang grupo at maraming mambabatas na payagang pauwiin sa araw ng Pasko si Ginang Arroyo dahil na rin sa kalagayan ng kalusugan nito. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lasierda, hindi makikialam ang Malacanang sa isyu na ito dahil nasa jurisdiction na ng korte ang dating Pangulo. Kung mayroon anyang dapat na kulitin ay ang korte dahil ito ang may hawak sa kasong election sabotage at graft ni Ginang Arroyo. Hindi din anya makikialam si Pangulong Ninoy Aquino sa nasabing usapin dahil labas ito sa kanyang kapangyarihan. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang palasyo kinalampag na isang senador dahil sa serye na media killings. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Ikinaalarma na ni Opposition Senator J.V. Ejercito ang magkakasunod na kaso ng pagpatay sa mga mamamahayag. Unsod nito, kinalampag ni Ejercito ang Malacanang para umaksyon na. Dito lamang nakaraang 2 linggo, 3 media man ang magkakasunod na pinaslang. Kinabibinangan ito ng isang radio broadcaster sa Tandag City, Surigao del Sur noong December 6 yan. Nasundan ng pagpatay sa isa na namang reporter sa Iloilo City naman at ang pinakahuli ay isang block timer announcer sa isang radio station sa Tagum City, Davao del Norte. Tinukoy pa ni Ejercito ang record ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP na sa higit 3 taon na panunungkulan ni Pangulong Ninoy Aquino umabot na sa 27 media men ang umano'y napatay. Nangangamba sa Ejercito na ang kawalan o kaya ay atrasadong hustisya para sa mga napapatay na media men ay makahikayat sa mga salari na magsagawa pa ng ganitong klase ng krimen. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News. Sinampulan po ng DTI ang 3 supermarket sa Quezon City matapos itong magdagdag ng 10% ba naman sa presyo ng mga Noche Buena items.
na nakapalob sa SRP o Suggested Retail Price. Ang kay DTI Director Vic Di Magiba, inisyo nila ng show cost order ang tatlong supermarket na nagsamantala sa mga mamimili. Nabatid po nakabilang sa mga pinatungan ng presyo ilang brand ng spaghetti, sauce, tomato sauce, macaroni at fruit cocktail at iba pang grocery items. Hindi naman binanggit ni Di Magiba muna kung pansamantalang pinatigil ang operasyon ng tatlong di rin pa pinangalan ng supermarket. RMN News Abroad. Binitay ho ang tsuhin ni North Korean leader Kim Jong-un na si Jang Song-thaek. Ulat ng Korean Central News Agency, kaagad na binitay si Jang matapos ibaba ang desisyon ng gobyerno kahapon. Napakalaban kasi na inaakusahan si Jang ng tangkang pagpapabagsak sa pamahalaan ng pamangkin niyang si Kim, paggamit ng iligal na droga at pambababae. Maliban dito ay tinawag din na traidor at mas masahol pa ho sa hayop o sa aso ang tsuhin ni Kim. Batay sa report na ngayong linggo lang pinatalsik din sa pamahalaan si Jang na ikinukonsiderang ikalawang pinaka-maimpluwensyang opisyal sa North Korea. Live tayo makasama mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig ang numero ng RMN News nationwide. Biyernes na po tayo ng tanghali, December 13, 2013. Panoorin ho ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type mo lamang ang RMN News nationwide. Thank you, Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. 12 days bago ang Pasko. Salamat sa inyong naging panahon ho sa amin. At kasama nyo ngayong Pasko sa serbisyo publiko ako si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Sa radyo mo, nationwide. Breaking news. Ang pinakamalaking mga balita. Nakapot sa bawat Pilipino. Saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Makasama ang oras at ang alas 12, 18 ng tanghali. Lunchtime na! Anong gusto mo ulam? Lando ganado po! Ganadong ganado ako sumabak sa